Magandang gabi, kaibigan. Isara mo na ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at hayaang dalhin ka ng aking tinig sa isang panahong matagal nang lumipas. Sa mga panahong iyon, bago pa man dumating ang malalaking bayan at matatayog na gusali, ang mundo ay payapa, luntian at puno ng hiwaga. Sa mga malalawak na bukirin at masukal na gubat, may mga halamang hindi pa kilala ng tao at bawat isa ay may dalang lihim na kwento. Isa sa mga ito ang kakaibang damo na mahiyain, isang halaman na yumuyuko at nagtatago sa tuwing ito'y nahahawakan. Ngunit paano nga ba ito nagsimula? Sabi nila, may isang matandang alamat na nagsasalaysay ng pinagmulan ng mahiyaing halamang ito. Isang alamat na puno ng lungkot at pagmamahal, at marahang ibubulong ko ngayon sa iyong pandinig upang samahan ka habang unti-unti kang dinadalaw ng antok. Noong unang panahon, sa isang malawak at luntiang kaharian na napapaligiran ng mga bundok at ilog, naninirahan ang mga tao na malapit sa kalikasan. Ang lupa ay mayaman, ang hangin ay sariwa, at ang mga punong kahoy ay nagsisilbing tahanan ng mga ibon at hayop. Ang kaharian ay kilala hindi lamang sa yaman ng likas na yaman, kundi pati na rin sa kabutihang asal ng mga naninirahan dito. Sa gitna ng kahariang ito, may isang maliit na baryo na tinatawag na Luntian. Ang mga tao rito ay masisipag na magsasaka at magagapas ng palay, mais at mga gulay. Sila ay nabubuhay ng payak at kontento, ngunit higit sa lahat, sila ay magalang at mapagkumbaba. Subalit, kahit pa napakaganda ng kanilang pamumuhay, may isa silang lihim na tanging mga matatanda lamang ang nakakaalam. Isang batang babae na naiiba sa lahat. Ang batang ito ay nagngangalang Maria. Siya ay anak ng isang simpleng mag-asawa na sina Tandang Enong at Aling Marta. Ngunit mula pagkasilang pa lamang ni Maria, kapansin-pansin na ang kanyang kakaibang ugali. Hindi siya tulad ng ibang bata na malikot, maingay at malapit sa lahat. Si Maria ay tahimik, mahinhin at mailap. Hindi siya basta-basta nakikipag-usap sa mga tao at madalas ay nagtatago kapag may bisita. Minsan, may mga batang nagtatangkang lapitan siya upang makipaglaro. Ngunit kapag naramdaman niyang may papalapit, agad siyang tatakbo at magtutago sa likod ng kanyang ina o sa mga puno sa paligid ng kanilang bahay. Ang iba'y nagtatawanan at tinatawag siyang mahiyain. Ngunit ang mga matatanda ay may paggalang sa kanya. Hayaan ninyo na siya, wika ni Tandang Enong minsan. Si Maria ay may pusong dalisay, marahil kaya siya ganito at ganoon nga. Sa kabila ng kanyang pagiging mailap, may kakaibang ganda at kabutihan si Maria. Lagi siyang tumutulong sa kanyang mga magulang sa pagtatanim, sa pagdidilig ng mga halaman, at sa pag-aalaga ng mga hayop. Madalas siyang makitang nagdarasal sa ilalim ng isang punong kahoy. Tuwing dapit hapon, humihiling na sana'y manatiling payapa ang kanilang baryo. Ngunit hindi lamang iyon ang kanyang lihim. Kapag siya ay nag-iisa, may kakaibang kapangyarihan siyang nakikita. Ang mga halaman at bulaklak ay tila sumasayaw at sumasagot sa kanyang presensya. Ang mga talulot ng rosas ay bumubuka, ang mga dahon ng puno ay kumakaway, at ang mga damo ay yumuyuko na parang nagpapakita ng paggalang. Alam ni Maria na siya ay naiiba, ngunit mas pinili niyang itago ito dahil mas nanaisin pa niyang hindi siya mapansin ng iba. Isang araw,
Dumating sa baryo ang balitang may mga tulisan na nagbabalak na salakayin ang kanilang lugar. Ang mga tao'y nagkakandarapang maghanda. Ang mga lalaki ay nag-ipon ng mga itak, sibat at pana upang ipagtanggol ang kanilang tahanan, samantalang ang mga babae at bata ay nagtipon sa mga ligtas na kubol. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Maria ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. "Ama, Ina," wika niya, "ano ang mangyayari sa atin, anak?" Sagot ni Aling Marta, "Huwag kang matakot. Sama-sama tayong magdarasal. Ipagkakatiwala natin ang lahat sa may kapal." Ngunit habang sila'y nagtatago, narinig nila ang yabag ng mga kabayo at ang malalakas na sigaw ng mga tulisan. "Lumabas kayo! Ilabas ninyo ang inyong mga ani, ang inyong mga alahas. Wala kaming iiwan." Nang maramdaman ni Maria ang papalapit na panganib, tumakbo siya sa kanilang bakuran at nagdasal ng taimtim sa ilalim ng isang puno. "Panginoon, iligtas po ninyo ang aming baryo. Huwag niyo pong hayaan na masaktan ang mga tao." Habang siya'y umiiyak, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid. Ang mga damo at halaman sa paligid ni Maria ay kumilos. Ang mga dahon ay nagsara. Ang mga talahib ay yumuko at ang mga bulaklak ay nagtagong tila ba pinoprotektahan ang kanilang sarili. Sa kanyang pagkamangha, napansin niya na pati siya ay tila naglalaho sa mga mata ng mga tulisan. Dumaan ang mga magnanakaw sa kanilang bakuran, ngunit hindi nila siya nakita. Nagtaka ang mga ito at umalis. Iniwan siyang ligtas. Nang bumalik ang katahimikan, lumabas si Maria mula sa kanyang pinagtataguan. Niyakap siya ng kanyang ina. "Anak, anong ginawa mo? Paanong hindi ka nila nakita?" Ngunit hindi na sumagot si Maria. Sa kanyang murang isipan, alam niyang may misyon siyang dala, ang protektahan hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi pati ang buong baryo. Pagkalipas ng ilang araw, umalat ang balita tungkol sa kanyang kababalaghan. May mga taong nagsasabing nakita raw nilang ang mga halaman sa paligid ng bahay ni na Maria ay biglang nagsara at nagkubli, na para bang ginaya ang ugali ng bata. May mga nakapansin din na mas mabilis na lumago ang mga halaman na kanyang hinahawakan at inaalagaan. Si Maria ang biyaya ng ating baryo, sabi ng mga matatanda. Ngunit siya rin ang ating lihim. Kailangang ingatan natin siya. At simula noon, naging mas mailap si Maria. Lalo siyang umiiwas sa mga tao at mas pinili niyang manatili sa piling ng kalikasan. Ngunit sa kabila nito, ramdam ng lahat ang kanyang malasakit, sapagkat sa tuwing siya ay naroroon, tila mas nagiging payapa ang kanilang paligid. Ngunit hindi alam ni Maria na ito pa lamang ang simula ng kanyang kakaibang kapalaran. Ang kanyang hiya, ang kanyang pag-iwas sa mga tao, at ang kanyang kakayahang magtago ay magiging susi upang mabuo ang isang alamat na magpapatuloy hanggang sa mga darating na henerasyon. Lumipas ang mga araw matapos ang pananalakay ng mga tulisan. Nagbalik ang katahimikan sa baryo ng Luntian, ngunit hindi na muling naging pareho ang lahat. May mga kabahayan ang nasira, may mga alagang hayop na ninakaw, at may mga magsasakang nawalan ng ani. Bagamat ligtas ang karamihan sa mga tao, ramdam pa rin nila ang pangamba. Sa tuwing maririnig nila ang malalakas na yabag o ang sigaw ng mga hindi nila kilala, tila ba bumabalik ang kanilang takot. Gayunpaman, may pag-asa ang baryo dahil kay Maria. Sa mga mata ng kanyang mga magulang at ilang matatanda, siya ay isang biyaya. Ngunit sa ibang mga tao, lalo na sa mga may pusong sakim, nagsimula ng magkaroon ng ibang pananaw. Isang gabi, nagtipon-tipon ang mga matatanda
at mga pinuno ng baryo sa ilalim ng punong balete na siyang nagsisilbing sentro ng kanilang pamayanan. Doon nila tinalakay ang kalagayan ng baryo at ang mga pangyayaring naganap. Mga kasama, wika ni Tandang Pilo, ang pinakamatanda at kinikilalang lider. Kailangan nating maghanda. Hindi natin alam kung babalik ang mga tulisan, ngunit higit pa roon, kailangan nating alagaan ang ating mga ani at yaman. Ngunit paano natin mapapanatili ang kapayapaan? Tanong ng isa. Ang mga tao'y takot pa rin. Kung muli tayong salakayin, paano tayo lalaban? Tahimik ang lahat hanggang sa may isa na nagsalita, si Don Hilario, isang mayamang magsasaka na kilala sa kanyang kasakiman at pagmamalaki. Hindi ba't may isang bata na nagligtas sa atin? Si Maria. Kung siya'y may kakayahang magtago mula sa mga tulisan at mapalapit sa mga halaman, marahil siya rin ang sagot sa ating mga problema. Nagbulungan ang mga tao. Totoo nga, kakaiba si Maria. Ngunit hindi lahat ay isang ayon. Hindi tama na umasa tayo sa isang bata, sabi ni Tandang Enong, ama ni Maria. Siya'y inosente lamang at walang kinalaman sa ating mga digmaan. Huwag ninyo siyang idadamay. Ngunit hindi nagpatinag si Don Hilario. Kung siya ay may kakaibang kapangyarihan, bakit nating ito ikakaila? Marahil, kung siya'y ating bantayan at sanayin, maaari siyang maging sandata ng ating baryo laban sa mga tulisan. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Ang iba'y sang-ayon, ang iba'y tutol. Sa huli, napagkasunduan na wag munang ipaalam kay Maria ang mga usapan. Ngunit malinaw na nagsimula nang magkaroon ng interes ang ilan sa kanyang kakayahan. Samantala, si Maria naman ay patuloy na naninirahan ng payapa kasama ang kanyang mga magulang. Tuwing umaga, dinidiligan niya ang mga halaman at nakikipaglaro sa mga paru-paro na tila ba sumasayaw sa kanyang presensya. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may mga matang palaging nakamasid sa kanya. Isang hapon, habang nagdidilig, may 2 batang lalaki ang lumapit. Maria, totoo ba na kaya mong itago ang sarili mo? Tanong ng isa. Napayuko siya at hindi sumagot. Hoy, bakit ka mailap? Ang sabi ng mga matatanda, ikaw daw ang nagligtas sa baryo. Pwede mo ba kaming turuan? Napaatras si Maria, tila natatakot. Ayokong pag-usapan yan. Mahina niyang tugon bago siya tumakbo papalayo. Ang mga batay nagtawanan, ngunit sa kanilang isip, tumibay ang paniniwala na kakaiba nga siya. At tulad ng mga bata, nagsimula na ring kumalat ang mga bulong-bulungan sa buong baryo. Kinagabihan, dumalaw si Don Hilario sa bahay ni na Maria. Kumatok siya ng malakas at halos mabingi ang tahimik na gabi. Lumabas si Tandang Enong at sinalubong siya. Anong kailangan mo, Don Hilario? Tanong ng ama ni Maria. Enong kaibigan, sagot ni Don Hilario na may ngiting hindi makatao. Narinig ko na ang tungkol sa iyong anak. Hindi ba't siya'y may kakayahang itago ang sarili at ang mga halaman? Bakit hindi natin gamitin iyon para sa ikabubuti ng lahat? Si Maria ay bata pa, sagot ni Enong. Mariin ang boses. Hindi siya laruan, hindi siya sandata. Siya'y anak namin. Ngunit isipin mo, giit ni Don Hilario, kung siya'y ating gagamitin, hindi na muling masasakop ang baryo. Maaari siyang maging ating tagapagligtas. At kung siya'y makakalikha ng mga halamang mabilis lumago, mas marami tayong ani at yaman. Nagpantig ang tainga ni Enong. Hindi mo naiintindihan. Hindi para sa kasakiman ang biyayang ibinigay sa kanya. Kung ipipilit mo, Don Hilario, ako mismo ang hahadlang. Nagmumura si Don Hilario nang siya'y umalis. Ngunit sa kanyang puso,
tumubo ang binhi ng kasakiman. Hindi siya titigil hanggang hindi niya nakukuha si Maria at ang kanyang kakayahan. Mula noon, nagsimula ang tahimik na pagsubok ni Don Hilario. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang palaging bantayan si Maria. Sa tuwing lalabas ang bata upang magdilig o magdasal, may mga matang lihim na nakamasid. Hindi ito lingid sa kaalaman ng mga magulang, kaya't lalo nilang itinago ang kanilang anak. Ngunit kahit anong pagtatago ang gawin nila, unti-unting nararamdaman ni Maria ang bigat ng lahat. Madalas siyang managinip na may mga kamay na sumusubok kumapit sa kanya at mga tinig na paulit-ulit na nagsasabi, "Ikaw ang susi. Ikaw ang kailangan namin." Isang gabi, habang mahimbing ang lahat, pumasok ng palihim ang ilang tauhan ni Don Hilario sa kanilang bakuran. Ang layunin nila ay kunin si Maria at dalhin sa kanilang amo. Ngunit nang maramdaman ng mga halaman ng banta, bigla silang nagsara. Ang mga talulot ay nagkubli, ang mga damo ay nagsumiksik, at ang buong bakuran ay tila naging pader na hindi matagos. Nagising si Maria at napaiyak. "Ina! Ama!" sigaw niya. Agad na tumakbo sina Enong at Marta at nakita ang mga lalaking pilit na pumapasok. Kinuha ni Enong ang kanyang itak at hinarap sila. "Lumayas kayo! Hindi ninyo siya makukuha." Nagkagulo sa bakuran. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Maria na habang siya'y umiiyak at nanginginig, mas lalo pang nagsasara ang mga halaman at nagiging parang panangga. Doon niya lubos na naunawaan. Ang kanyang kahinaan at takot ay siyang nagbibigay lakas sa kalikasan upang siya'y protektahan. Sa huli, umatras ang mga tauhan ni Don Hilario. Ngunit bago sila tuluyang lumisan, isa sa kanila ang nagsabi, "Hindi pa rito nagtatapos, makukuha rin namin siya." Kinabukasan, muling nagtipon ng mga matatanda sa ilalim ng balete. Galit na galit si Enong. "Ano ang ibig sabihin nito? May mga taong pilit na kinukuha ang aking anak. Kung hindi ninyo pipigilan si Don Hilario, kami aalis sa baryong ito." Tahimik ang lahat. May ilan na nahihiya, may ilan na nag-aalala. Ngunit may mga sumang-ayon kay Don Hilario sa kanilang isipan, bagamat hindi nila ito masabi ng hayagan, sapagkat sa kanilang puso naroon ang tukso, ang pagnanais na gamitin ang kakaibang kakayahan ni Maria para sa kanilang sariling kapakinabangan. Si Tandang Pilo lamang ang tumindig. "Mga kasama," wika niya, "tandaan ninyo, ang biyaya ng may kapal ay hindi laruan. Kung pilitin nating pakialaman ang hindi atin, tayo rin ang mapapahamak. Huwag ninyong hayaan ang kasakiman na sirain ang ating pagkakaisa." Ngunit sa kabila ng kanyang paalala, ramdam ni Maria na hindi matatapos dito ang lahat. Ang kasakiman ng ilan ay unti-unting nagiging banta, hindi lamang sa kanya, kundi sa buong baryo. At sa kanyang puso, nagsimulang sumibol ang tanong, "Hanggang kailan ko maitatago ang aking sarili? At kung dumating ang panahon, paano ko poprotektahan ang mga mahal ko laban sa kasakiman ng tao?" Kung nagugustuhan mo ang ating kwento, kapatid, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo rin kung taga saan ka at anong kwentong alamat ang gusto mong isunod namin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Mabilis ang paglipas ng mga araw sa baryo ng Luntian. Sa unang tingin, tila bumalik na sa normal ang buhay ng mga tao. Muling nagtanim ng palay ang mga magsasaka, muling nag-araro ng lupa ang mga kalabaw, at muling nagdiriwang ng maliliit na pista ang komunidad. Ngunit sa likod ng payapang mukha ng baryo,
May anino ng tensyon na unti-unting lumalalim. Hindi ito dahil sa mga tulisan na minsang nagbanta sa kanilang pamumuhay, kundi dahil sa mga taong nagmula mismo sa kanilang pamayanan. Ang kasakiman at pagnanasa sa kakaibang kapangyarihan ni Maria ay nagsimulang maghasik ng sigalot. Unti-unting binabasag ang matagal ng pagkakaisa ng mga tagaluntian. Habang tumatagal, dumami ang mga taong lihim na sumasama sa mga pulong ni Don Hilario. Sa loob ng kanyang malaking kamalig, kung saan nakatambak ang mga sako ng bigas at bariles ng alak, nagtitipon ang mga nagnanais ng higit pang yaman at kapangyarihan. Mga kasama, panimula ni Don Hilario habang hawak ang isang basong alak. Hindi ba't nakikita ninyo kung gaano kahalaga ang batang iyon? Sa kanyang kakayahan, hindi na tayo kailanman magugutom. Maaari tayong makapagtanim ng higit pa, makapagtago mula sa mga tulisan, at makamtan ang ating nararapat na kapangyarihan. May ilan na nagatubili, ngunit marami ang nahumaling sa ideya. Lalo na ang mga magsasakang laging nalulugi sa ani, ang mga kabataang nais makilala at ang mga taong sawang mabuhay ng payak. Ngunit paano natin siya mapapasaatin? Tanong ng isa. Hindi ba't mahigpit siyang binabantayan ng kanyang mga magulang? Ngumiti si Don Hilario, isang ngiting malamig at mapanganib. Huwag kayong mag-alala. May mga paraan upang ang isang bata ay kusang sumama. Lahat ng tao ay may kahinaan at lahat ng lihim may daan upang mabunyag. Habang lumalalim ang gabi sa bawat pulong, lalong nagiging halata ang pagbabago sa mga tao. Ang mga dating masayahin at kontentong magsasaka ay nagsimulang magtalo tungkol sa lupa. Ang mga dating magkakaibigan ay nagsimulang magginalaan at ang mga dating nagbabahagi ng ani ay nagsimulang magtago para lamang sa kanilang sarili. Napansin ito ni Maria. Habang siya'y nagdidilig ng mga halaman, naririnig niya ang bulungan ng mga kapitbahay. Kung nasa atin ang kapangyarihan niya, hindi na tayo maghihirap. Bakit ba't laging nakatago ang batang iyon? Baka may tinatago pa siya. Siguro kung wala siya, mas magiging patas ang lahat. Sa bawat salitang iyon, mas lalo siyang nanlumo. Hindi niya maunawaan kung bakit ang mga taong dating nagmamahalan at nagtutulungan ay bigla na lamang nagbago. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, nagkaroon si Maria ng isang kakaibang panaginip. Nakita niya ang baryo ng luntian, ngunit hindi ito mapayapa. Ang mga puno ay tuyo, ang mga bukirin ay sunog, at ang mga tao ay nag-aaway sa isa't isa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Don Hilario na nakaupo sa isang mataas na upuan. Hawak-hawak siya na parang alipin. Maria, bulong ng isang tinig na galing sa hangin. Ang kasakiman ng tao ay susunog sa inyong baryo, ngunit nasa iyong mga kamay ang desisyon. Tatakbo ka ba upang magtago? O haharapin mo sila upang iligtas ang iyong mga mahal? Nagising si Maria na nanginginig at pawis na pawis. Yumakap siya sa kanyang ina at umiyak. Ngunit kahit anong pilit ni Aling Marta na tanungin, hindi niya masabi ang lahat ng nakita. Alam niyang darating ang isang panahon na kailangan niyang pumili, ngunit hindi pa siya handa. Dumating ang araw na tuluyang nabunyag ang lihim na pulong ni Don Hilario. Isang batang lalaki ang aksidenteng nakarinig sa usapan ng kanyang ama at mga kasama, at ito'y agad na kumalat sa baryo. Nagalit si Tandang Pilo at pinatawag ang lahat upang linawin ang issue. Don Hilario, mariing sabi ni Tandang Pilo, totoo ba ang mga sinasabi ng ilan na balak mong gamitin ang bata para sa iyong sariling kapakinabangan? Ngunit sa halip na mahiya, tumawa si Don Hilario. At kung totoo man, ano ngayon? Hindi ba't lahat tayo'y nakikinabang kung ang kanyang kapangyarihan ay gamitin? Huwag ninyo akong gawing masama,
Dahil lamang ako ang nagsalita ng totoo, nagkagulo ang mga tao. May ilan na sumigaw ng pagsang-ayon at may ilan na sumuway at nagsabing mali ang kanyang balak. Ang baryo ay halos mahati sa gitna, sa mga taong sakim at sa mga taong tapat. Sa gitna ng pagtatalo, bigla na lamang may mga taong pumasok sa kamalig at sinubukang kunin si Maria na nooy kasama ng kanyang ina. Nagpambuno sila at nagkasakitan. Ang mga halaman sa paligid ng kamalig ay biglang kumilos. Ang mga sangay bumaluktot at hinawakan ang mga salarin. Ngunit dahil sa sobrang kaguluhan, maraming tao ang nasaktan. Hindi lamang ang masasama, kundi pati ang mga inosente. Pagkatapos ng insidente, nagdesisyon sina Tandang Enong at Aling Marta na oras ng lisanin ang baryo. Maria, malungkot na wika ni Enong, hindi naligtas para sa atin dito. Ang mga tao'y unti-unti nang natatangay ng kasakiman. Kung mananatili tayo, baka tuluyan kanilang makuha. Umiiyak si Maria, ngunit sumang-ayon. Sa gitna ng gabi, nagimpake sila ng ilang gamit. Kinuha ang kanilang natitirang ani at tahimik na naglakbay patungo sa kagubatan sa hilagang bahagi ng baryo. Ang kanilang plano, hanapin ang isang ligtas na lugar kung saan walang makakaalam ng lihim ni Maria, ngunit sa kanilang pag-alis, may mga matang nakakita. Isa sa mga tauhan ni Don Hilario ang agad na nagulat sa kanyang amo. At sa mismong oras na iyon, nagpasya si Don Hilario na sundan sila, dala ang kanyang mga tauhan at ilang taong nahumaling na rin sa kapangyarihan ni Maria. Sa paglalakbay ng pamilya, tumigil sila upang magpahinga sa tabi ng ilog. Ngunit bago pa sila makalayo, dumating ang mga tauhan ni Don Hilario. "Isuko ninyo si Maria," sigaw ng isa. "Hindi ninyo siya makukuha," tugon ni Enong, sabay hawak ng itak. Nagkasagupaan. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng mga sigaw at ingay ng armas. Pinrotektahan ni Enong ang kanyang mag-ina, ngunit dahil sila'y iilan lamang, mabilis silang napaligiran. Doon nakita ni Maria ang unang dugo na dumampi sa lupa. Ang dugo ng kanyang ama na nasugatan sa bisig habang lumalaban. "Tumakbo kayo!" sigaw ni Enong kay Marta at Maria. "Huwag ninyong hayaan na makuha kanila." Ngunit hindi tumakbo si Maria. Sa halip lumuhod siya at humagulgol, "Itigil ninyo, huwag ninyo kaming saktan." At sa kanyang pag-iyak, biglang kumilos ang mga halaman sa paligid ng ilog. Ang mga damo ay tumindig na parang mga sibat, ang mga puno'y yumuko at nagbagsakan ang mga sanga upang hadlangan ang mga tauhan ni Don Hilario. Sa isang iglap, nabalot ng dilim at takot ang buong lugar. Nang umalis ang mga tauhan, sugatan ngunit ligtas ang pamilya. Ngunit malinaw sa lahat, hindi na sila basta makakatakas. Hanggat si Don Hilario at ang mga taong sakim ay nabubuhay, patuloy silang hahabulin. Habang nakahiga si Enong, hawak-hawak ang sugat sa kanyang braso, sinabi niya kay Maria, "Anak, hindi mo na maitatago ang iyong kapangyarihan. Ngunit tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi para gamitin sa kasakiman, kundi upang ipagtanggol ang tama." At doon, unti-unting napagtanto ni Maria na ang kanyang pag-urong at pag-iwas ay hindi sapat. Kung nais niyang iligtas ang kanyang pamilya at ang baryo, kailangan niyang matutong lumaban, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng kanyang kakaibang biyaya. Tahimik ang gabi habang dahan-dahang naglalakad ang pamilya ni Maria sa pusod ng kagubatan. Ang mga kuliglig ay tila nagsasalita sa dilim at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng pangakong proteksyon. Ngunit sa bawat yapak nila,
Dama nila ang bigat ng panganib na patuloy na nakasunod sa kanilang mga anino. Sa bawat paghinga ni Enong, ramdam ang sakit ng sugat na kanyang tinamo mula sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi niya ipinakita ang panghihina sapagkat ayaw niyang makitang matakot si Maria. Si Marta naman ay mahigpit na yakap ang kanyang anak habang ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa paligid, nagbabantay sa anumang biglang pag-atake. Habang sila'y naglalakad, nakarinig si Maria ng mga pabulong na tinig, hindi mula sa mga tao, kundi mula mismo sa mga puno at halaman sa paligid. "Halika bata, dito ka ligtas. Walang makakahabol sa iyo kung mananatili ka. Taglay mo ang aming dugo. Kami bahagi mo." Natigilan si Maria. Huminto siya sa paglalakad at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang kakaibang koneksyon na parang ang bawat puno, bawat damo at bawat bulaklak sa kagubatan ay nakikipag-usap sa kanya. "Ina, Ama," mahina niyang bulong. "Naririnig ko sila. Ang mga puno, ang mga halaman, tinatawag nila ako." Nagkatinginan sina Enong at Marta. Hindi na bago sa kanila ang kababalaghang dala ng kanilang anak, ngunit ngayon lang nila nadinig na ang buong kagubatan mismo ay tumatawag sa kanya. Sa gabay ng mga tinig, dinala ni Maria ang kanyang pamilya sa isang lihim na puok ng kagubatan. Doon, natagpuan nila ang isang maliit na parang na napapaligiran ng matatandang puno na tila nakayuko upang magbigay proteksyon. Sa gitna ng parang ay may isang kakaibang halaman, isang maliit na palumpong na may dahong kulay esmeralda at maliliit na tinik na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumapit si Maria at marahang hinaplos ang mga dahon. Sa kanyang paghipo, bigla itong nagsara na parang may buhay. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ina, Ama, ang halaman na ito para siyang ako." Nahihiya, nagtatago kapag may lumalapit. Si Marta ay natulala. Baka ito ang dahilan kung bakit ka naiiba, anak. Baka may ugnayan ka sa halamang iyan. Lumapit si Enong, pinilit pigilan ng kanyang sakit. "Maria, marahil iyan ang sagot sa iyong mga tanong. Ang kagubatan mismo ang nagbigay sa iyo ng kakayahan. At ngayon, ipinapakita niya sa atin na hindi ka nag-iisa." Habang pinagmamasdan ang mahiwagang halaman, biglang may malamlam na liwanag na bumalot sa parang. Sa liwanag na iyon, unti-unting nabuo ang isang anyo, isang matandang babae na tila gawa sa mga dahon, sanga at liwanag ng buwan. Ang kanyang buhok ay parang baging, ang kanyang balat ay kahoy, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. "Ako si Lakambini ng kagubatan, wika ng diwa ng kalikasan. Ako ang tagapangalaga ng lahat ng halaman at punong nakapaligid sa inyo. At ikaw, Maria, ay aking pinili bilang supling ng aking lakas." Namilog ang mga mata ni Maria. "Ako po? Bakit po ako?" "Dahil taglay mo ang pusong dalisay at ang kaluluwang hindi naaagnas ng kasakiman," tugon ng diwata. "Ngunit ang iyong kahinaan, ang iyong takot at pag-iwas, iyan din ang iyong kalasag. Tulad ng halamang ito na nagtatago kapag hinawakan, ikaw man ay nagtatago upang maprotektahan ang sarili at ang mga mahal mo. Ngunit tandaan, ang pagtatago ay hindi palaging kahinaan. Minsan, ito'y taktika upang manatiling buo." Simula ng gabing iyon, nagpasya ang pamilya na manatili muna sa puok na iyon upang magtago at makapagpahinga. Ngunit hindi nasayang ang kanilang mga araw, sapagkat nagsimula ang pagsasanay ni Maria. Sa tulong ng diwata, natutunan niyang palalimin
ang kanyang ugnayan sa kalikasan. Tuwing umaga, siya'y nagdidilig at nagpapahinga sa tabi ng mahiwagang halaman. Habang lumilipas ang oras, natutunan niyang palawakin ang kanyang impluwensya, hindi lamang sa iisang halaman, kundi sa buong paligid. Ang mga damo ay sumasabay sa kanyang emosyon. Kapag siya'y masaya, nagsasayaw ang mga ito, at kapag siya'y takot, bigla silang nagsasara at nagiging parang pader. Natutunan din niya kung paano kausapin ang mga puno at kung paano pakalmahin ang mga ligaw na hayop. Sa bawat araw, mas lalo siyang nagiging isa sa kalikasan, ngunit hindi natutulog ang kasamaan. Habang lumalakas si Maria sa piling ng kagubatan, si Don Hilario naman ay lalong nababalot ng kasakiman. Sa kanyang mga mata, ang pagkawala ng pamilya ni Maria ay hindi pagkatalo kundi hamon lamang. Nag-imbita siya ng mga kaalyado mula sa mga kalapit baryo, mga mandirigma at mangingilatis ng kababalaghan. Ipinangako niya sa kanila ang bahagi ng kayamanan at kapangyarihan kung matutulungan siyang mahanap at makuha ang bata. Hindi sila makakatakas, wika ni Don Hilario. Kahit saan sila magtago, kahit sa pusod ng kagubatan, makukuha natin ang ating hinahangad. Habang papalapit ang panganib, may isa pang lihim na natuklasan si Maria tungkol sa mahiwagang halaman. Isang gabi, habang umiiyak siya dahil sa pag-aalala para sa kanyang mga magulang, napansin niyang ang mga tinik ng halaman ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Nang hawakan niya ito, biglang sumanib sa kanyang dibdib ang isang enerhiya na hindi niya maipaliwanag, parang may init na dumaloy sa kanyang mga ugat. Sa kanyang isipan, narinig niya muli ang tinig ng diwata. Ang halamang ito ay iyong salamin. Habang ikaw ay nabubuhay, siya rin ay lalago. Kapag ikaw ay lumaban, siya'y magiging iyong panangga. At kapag ikaw ay naglaho, siya'y magiging alaala ng iyong pag-iral. Napaiyak si Maria sa narinig, sapagkat unti-unti niyang nauunawaan. Ang kanyang kapalaran ay hindi basta itinatakda lamang ng mga tao, kundi ng mismong kalikasan na kanyang kinalakhan. Kinabukasan, habang nakaupo sa gitna ng parang, hinarap ni Maria ang kanyang mga magulang. Ina, ama, hindi ko na kayang laging magtago. Totoo, ako'y mahiyain at natatakot. Ngunit kung patuloy akong magtatago, mas lalo kayong malalagay sa panganib. Panahon na upang gamitin ko ang lakas na ibinigay ng kagubatan, hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong baryo. Naluha si Marta at niyakap ang anak. Anak, ikaw ay aming kayamanan, ngunit kung iyan ang iyong pasya, susuportahan ka namin. Si Enong, bagamat sugatan, ay tumango at hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Maria, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi sinusukat sa tapang sa pakikipaglaban, kundi sa tibay ng loob na ipaglaban ang tama. At sa gabing iyon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nanumpa si Maria. Hindi ako papayag na lamunin ng kasakiman ang aming baryo. Ako'y magtatago kung kinakailangan, lalaban kung kailangan, at maninindigan hanggang sa huli. Sa dilim ng kagubatan, tila sumagot ang mga puno at halaman. Ang kanilang mga dahon ay kumaluskos, ang kanilang mga sangay kumaway, at ang mga bulaklak ay nagbukadkad sa gitna ng gabi. Parang tanda ng pagsang-ayon, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sapagkat habang lumalakas si Maria, papalapit din ang panganib na dala ni Don Hilario at ng kanyang mga kasamahan. Ang tunay na pagsubok ay paparating. Mainit ang araw nang sumapit sa baryo ni Don Hilario ang mga armadong tauhan na kanyang hinanyayahan mula sa kalapit na mga bayan. May ilan na dating sundalo ng Kastila,
May ilan na mersenaryong sanay sa digmaan at mayroon ding mangkukulam at albularyo na gumamit ng itim na mahika upang lumakas ang kanilang hanay. Nakaarma sila ng mga sibat, espada at busog. Ang ilan ay may mga hayop na inaalagaan, mga aso at uwak na sinanay upang maghanap ng mga taong nagtatago. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng pangamba sa mga taga-baryo. Ngunit wala silang nagawa kundi manahimik, sapagkat alam nila ang sino mang kumontra kay Don Hilario ay maaaring mawala na lamang kinabukasan. Sa malaking bulwagan ng kanyang bahay, tinipon ni Don Hilario ang kanyang mga tauhan. Nakaupo siya sa mataas na silya, parang hari sa sariling kaharian, habang ang mga mandirigma at salamangkero ay nakatayo sa harap niya. "Mahal na Don," wika ng isa sa mga pinuno ng pangkat, isang matikas na lalaki na may peklat sa pisngi. "Ano po ba talaga ang layunin ninyo sa batang iyon? Bakit kayo nag-aaksaya ng ginto at yaman para lamang sa isang musmos?" Ngumisi si Don Hilario at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasakiman. Hindi lamang siya isang musmos. Ang batang iyon ay may kapangyarihang magmula sa kalikasan mismo. Kapangyarihang higit pa sa anumang yamang maipon ng tao. Kapag nasa aking kamay siya, ang buong kagubatan, ang buong lupaing ito ay magiging akin. Tahimik na napayuko ang mga nakikinig. Batid nilang hindi madali ang tungkulin, ngunit natukso sila sa gantimpalang ipinangako ni Don Hilario. Lupain, alahas at katanyagan. Kinabukasan, sa unang liwanag ng araw, nagsimula ang kanilang paglusob sa kagubatan. Dala-dala nila ang kanilang mga armas at apoy, sapagkat alam nilang sa dilim ng mga puno ay maraming panganib. Ang mga uwak ay pinalipad upang magmasid mula sa itaas, habang ang mga aso ay naguunahan sa paghahanap ng bakas. Sa bawat hakbang nila, nararamdaman ng kagubatan ang kanilang presensya. Ang mga ibon ay nagliparan palayo. Ang mga usa at baboy ramo ay nagtatakbuhan, at maging ang hangin ay tila bumigat. Ngunit hindi nila alintana iyon. "Hanapin ang bata!" sigaw ng isa sa mga pinuno. "Sunugin ang lahat kung kinakailangan," at agad nilang sinimulan ang panununog sa ilang bahagi ng kagubatan. Umaasang mapapilit lumabas ang pamilya ni na Maria mula sa kanilang lihim na puok. Nakita ni na Maria ang usok na unti-unting tumataas sa kalangitan. Naramdaman niya ang pagkabalisa ng mga halaman, ang sakit ng mga nasusunog na puno, at ang takot ng mga hayop na umaalis. "Ama," nagsimula na sila, nanginginig niyang sambit. Lumapit sa kanya ang diwa ng kagubatan, si Lakambini. "Maria, ngayon na ang oras. Hindi ka na maaaring magtago. Ang kagubatan mismo ay nanghihina dahil sa kanilang ginagawa. Kailangan mo nang gamitin ang lakas na ibinigay ko sa iyo." Tumango si Maria, bagamat nangingilid ang luha. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inilapat ang kanyang palad sa lupa. Sa sandaling iyon, dumaloy ang kakaibang enerhiya sa buong parang. Ang mga damo ay biglang lumago. Ang mga puno'y umunat na parang mga higante, at ang mga bulaklak ay bumuka na tila mga matang nagbabantay. Nang pumasok ang unang pangkat ng mga tauhan ni Don Hilario, sinalubong sila ng makakapal na baging na parang buhay. Ang ilan ay nabitag, ang iba'y nabuwal, at ang ilan na may nakaligtas ngunit sugatan. "Anong kababalaghan ito?" sigaw ng isa. Ngunit walang kasagutan, maliban sa malamig na bulong ng hangin na dala ang tinig ni Maria. "Umalis kayo, ang kagubatan ay hindi para sa inyong kasakiman." Nang mabalitaan ni Don Hilario ang pagkabigo ng unang pangkat, halos magliyab ang kanyang mukha sa galit. "Inutil, mga walang silbi,"
Sigaw niya habang binabato ng alak ang kanyang mga tauhan. Kung ganoon, aniya, ako mismo ang mamumuno at isasama ko ang mga kapangyarihan ng itim na mahika upang mapatumba ang sinumang mangahas umarang sa akin. Tinawag niya ang isang mangkukulam, isang matandang lalaki na kilala sa ngalang Mang Turo, na may kakayahang bumuhay ng mga anino at magpatawag ng masasamang espiritu. Mang Turo, utos ni Don Hilario, ihanda mo ang lahat ng iyong sumpa. Hindi ko tatanggapin ang pagkatalo. Hindi ako aalis dito nang hindi nakakamtan ang batang iyon. Ngumiti ang matanda, ipinakita ang kanyang mga ngipin na nangingitim. Huwag kayong mag-alala doon. Ang anino ay palaging nananalo sa liwanag kung hahayaan natin. Sa muling paglusob, mas mabigat at mas mapanganib ang dala ng mga mananakop. Habang ang mga puno at halaman ay nagtatangkang ipagtanggol ang sarili, dumating si Mang Turo upang magbitaw ng sumpa. Nag-alay siya ng dugo mula sa isang manok at bumigkas ng mga sinaunang salita. Biglang nagdilim ang paligid kahit araw, at mula sa lupay lumitaw ang mga anino na parang mababangis na halimaw. Nataranta si Maria. Ang mga baging na dati malakas ay unti-unting natutuyo kapag hinahawakan ng mga anino. Ang mga puno na may unti-unting nagiging tuod, hindi sapat ang aking lakas. Bulong ni Maria, halos mawalan ng pag-asa. Ngunit biglang narinig niya ang tinig ni Lakambini. Hindi ka nag-iisa, Maria. Ang iyong lakas ay hindi lamang sa iyo. Ang iyong tapang ay magmumula sa pagmamahal mo sa iyong pamilya at sa kagubatan. Hayaan mong dumaloy ang kanilang damdamin sa iyong puso. Muling tumindig si Maria at tiningnan ang kanyang ama at ina. Nakita niya si Enong kahit sugatan, na hawak ang sibat na yari sa kahoy, handang lumaban para sa kanila. Nakita niya si Marta, bagamat takot, ay nakayakap at nagdarasal para sa kanyang anak. Naramdaman ni Maria ang init ng pagmamahal at tapang. Muli niyang inilapat ang kanyang mga palad sa lupa, at sa pagkakataong ito, mas malakas kaysa dati ang sumiklab na enerhiya. Mula sa mga tuyong lupay sumibol ang libo-libong makahiya, mga dahon na kusang nagsasara kapag hinawakan. Ngunit sa halip na kahinaan, ginamit ni Maria ang kanilang kakayahan bilang sandata. Bawat lumalapit na tauhan ay napapabalot ng mga dahon at baging na nagsasara. Pinipigil ang kanilang mga braso at paa hanggang hindi na sila makakilos. Nagulat maging si Mang Turo. Anong salamangka ito? Hindi salamangka, sagot ni Maria, kundi kalooban ng kalikasan. Isa-isang nabigo ang mga tauhan ni Don Hilario. Ang mga aso'y umatras na may takot. Ang mga uwak ay nagkalat at ang mga anino ay unti-unting naglaho sa liwanag na sumisibol mula sa mga halamang buhay. Maging si Mang Turo ay napaatras. Nang tangkain niyang magbitaw muli ng sumpa, biglang tinuklaw siya ng isang baging at nahulog siya sa lupa, hindi na nakabangon. Galit na galit si Don Hilario. Mga duwag, hindi matatapos ito. Maria, hindi mo ako maliligtasan. Sigaw niya bago tumakas kasama ang iilang natirang tauhan. Sa pagkapanalo ng kagubatan sa araw na iyon, nagdiwang ang mga hayop at halaman. Ngunit alam ni Maria na hindi pa tapos ang lahat. Tumingala siya sa buwan na muling sumilip sa langit. Ina, Ama, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang lumaban. Ngunit alam ko, babalik si Don Hilario. At sa kanyang pagbabalik, mas matindi na ang kanyang galit. Niyakap siya ni Marta. Huwag kang matakot, anak. Hanggat magkasama tayo, hindi ka nag-iisa, tumango si Enong. At kahit anong kasakiman ng tao,
Hindi kailanman matatalo ang lakas ng pusong nagtatanggol sa kalikasan. At sa dilim ng gabi, narinig nilang muli ang bulong ng kagubatan. Maghanda, Maria, sapagkat ang tunay na laban ay paparating. Tahimik ang sumunod na mga araw matapos umatras ang pangkat ni Don Hilario. Ngunit sa kabila ng katahimikan, dama ni Maria ang bigat ng darating na unos. Hindi ito pangkaraniwang katahimikan, kundi ang tinig ng kagubatan na nagbabadya ng mas malaking panganib. Sa bawat paghinga ng hangin, tila may bulong ang mga puno. Sa bawat pagindayog ng mga damo, may nararamdamang kaba. At sa mga mata ng mga hayop, mababakas ang matinding takot. Isang gabi, muling nagpakita si Lakambini, ang diwata ng kagubatan. Ang kanyang anyo'y mas malinaw ngayon, ngunit sa kanyang muka'y bakas ang lungkot. Maria, wika niya, ang iyong laban ay hindi pa nagtatapos. Si Don Hilario ay babalik, at sa kanyang pagbabalik, hindi lamang siya may dalang mga tao, kundi pati mga puwersang mas malakas kaysa dati. Ginising niya ang mga aninong matagal nang nakatali sa ilalim ng lupa. Nanginginig na tanong ni Marta, "Anino, ano ang ibig mong sabihin?" Matagal nang may mga nilalang na nakulong sa kailaliman ng kagubatan, mga kaluluwang nalunod sa galit at kasakiman. Ginising sila ni Don Hilario gamit ang dugo at sumpa. Kapag sila'y tuluyang lumaya, hindi lamang kagubatan ang malulusaw, kundi pati ang inyong baryo. Nanlamig si Enong. Kung ganoon, wala na bang pag-asa? Ngumiti si Lakambini. Bagamat mapait, laging may pag-asa. Ngunit ito na ang magiging huling paninindigan ng kagubatan. Kailangan mong ipunin ang lahat ng lakas mo, Maria. Ikaw ang magiging ugat ng paglaban. Sa gabing iyon, nagtipon ang pamilya at ang mga nilalang ng kagubatan. Dumating ang mga hayop, mga ibon, pusa, baboy ramo, at maging mga insekto na handang tumulong. Ang mga halaman at puno na may nagbigay ng kanilang kapangyarihan. Pinalalakas ang paligid ng parang na tinitirhan ni Maria. Nagtanim siya ng higit pang makahiya, at bawat isa'y tumubo na parang kawal na nakabantay. Ang mga puno na may nagsipagtayo ng mga sanga na parang pader, at ang mga baging ay inihanda upang maging lambat laban sa mga mananakop. Ngunit higit sa lahat, si Maria mismo ay naghanda. Pinatatag niya ang kanyang damdamin, pinanday ang kanyang hiya at takot, at itinuring itong sandata sa halip na kahinaan. Sa halip na magtago, handa na siyang humarap. Isang dapit hapon, yumanig ang lupa. Mula sa malayo, narinig nila ang yabag ng maraming paa at ang pag-ugong ng mga tambol. Sa abot ng tanaw, isang napakalaking hukbo ang paparating. Mga tao, mga nilalang ng dilim, at mga aninong lumilipad sa ere. Nasa unahan si Don Hilario, sakay ng itim na kabayong may apoy ang mga mata. Ang kanyang katawan ay balot ng baluti, at ang kanyang mga matay nangingitim na parang nilamon ng kadiliman. Sa kanyang kamay ay isang baston na yari sa buto, regalo ni Mang Turo bago ito nawala. "Maria!" sigaw niya na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. "Wala ka nang matatakbuhan. Ang kagubatan ay magiging abo, at ikaw ang magiging susi ng aking kapangyarihan." Mabilis na sumugod ang hukbo, ngunit hindi sila basta sinalubong ng mga tao. Sinalubong sila ng kagubatan mismo. Ang mga baging ay biglang lumabas mula sa lupa. Pinilipit ang mga paa ng mga sundalo. Ang mga puno ay yumuko at bumagsak upang harangan ang daraanan. Ang mga ibon ay nagsilipad at umatake sa mga mata ng mga mananakop, habang ang mga baboy ramoy nagsalakay na parang mga sundalo. Ngunit higit sa lahat, ang libu-libong makahiya
ang nagmistulang harang sa bawat hakbang ng mga tauhan ni Don Hilario. Nagsasara ang mga dahon, humihigpit na parang mga posas at pinipigil ang kanilang mga galaw. Ngunit hindi nagpatalo si Don Hilario. Itinaas niya ang kanyang baston at biglang bumuka ang lupa. Mula roon ay lumabas ang mga anino, mga nilalang na walang muka, mahahabang braso at mga matang nagliliyab. "Wasakin ninyo ang lahat," utos niya. Agad na sinalakay ng mga anino ang mga puno at halaman. Sa bawat hawak nila, natutuyo ang mga dahon, nagiging abo ang mga sanga at nawawalan ng buhay ang mga bulaklak. Ang kagubatan ay dahan-dahang namamatay sa kanilang pagdampi. Si Maria ay halos manghina sa nakikita. "Hindi ko kayang pigilan ang lahat ng ito," ngunit biglang humawak sa kanyang kamay si Enong. "Anak, hindi mo kailangang pigilan mag-isa. Nandito kami at kasama mo ang buong kagubatan," dagdag ni Marta. Sa kanilang mga salita, nagising muli ang lakas ni Maria. Tumayo siya sa gitna ng parang, itinulak ang kanyang mga palad sa lupa at buong puso niyang tinawag ang lahat ng buhay na natitira. Sa sandaling iyon, nagsanib ang lahat ng halaman at hayop at mula sa lupay, sumibol ang isang dambuhalang halaman ng makahiya, mas malaki pa kaysa sa pinakamalaking puno. Ang mga dahon nito'y parang higanteng pakpak at ang mga tinik nito'y nagningning na parang mga bituin. Mula sa halaman ay lumabas ang isang liwanag na sumagupa sa kadiliman ng mga anino. Sa bawat sinag ng liwanag, natutunaw ang mga nilalang ng dilim. Sa bawat pagbagsak ng tinik, nahahati ang mga anino at naglalaho, ngunit hindi pa rin umatras si Don Hilario. "Hindi mo ako matatalo, Maria. Ang kapangyarihan ng kasakiman ay walang hanggan," sigaw niya habang lumapit. Hawak ang baston na kumikislap sa itim na apoy. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang isa'y puno ng pagnanasa at galit, at ang isa na may puno ng tapang at pagmamahal. Nagpasya si Maria. Hindi niya kayang patayin si Don Hilario, sapagkat naniniwala siyang ang kasamaan ay hindi nagwawakas sa isa lamang, kundi sa pagbabago ng puso. Ngunit kailangan niya itong pigilan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tinawag ang lahat ng makahiya sa paligid. Ang libu-libong dahon ay biglang nagsara at bumalot kay Don Hilario. Ang kanyang baston ay nabitawan at siya'y napaluhod. "Bitawan mo ako. Ako ang may-ari ng lahat," sigaw niya, ngunit unti-unti siyang nalulun ng mga halamang kumikislap sa liwanag. Sa huli, bago siya tuluyang mawala, ang kanyang huling sigaw ay umalingaw-ngaw. Hindi pa tapos ito. Matapos ang labanan, bumalik ang katahimikan. Ang kagubatan, bagamat sugatan, ay muling naghilom. Ang mga halaman ay muling nagsibol. Ang mga hayop ay bumalik. At ang hangin ay muling nagdala ng bango ng mga bulaklak. Si Maria ay napaupo, pagod ngunit nakangiti. Nilapitan siya ng kanyang mga magulang at sabay-sabay silang nagyakap. "Anak," wika ni Marta, "ngayon ko lamang nakita kung gaano ka kalakas. Hindi ako malakas kung wala kayo," tugon ni Maria. "Ang kagubatan, ang mga hayop, ang mga halaman, sila ang aking lakas." Kinabukasan, sumikat ang araw na mas maliwanag kaysa dati. Ang baryo, na dati biktima ng kasakiman ni Don Hilario, ay unti-unting nagbalik sa katahimikan. Ang mga tao'y namangha nang makita ang kagubatan na tila mas luntiang muli, at sa gitna ng kagubatan, nakatayo ang dambuhalang makahiya, alaala ng tapang ni Maria, at paalala na sa kabila ng hiya at takot, may lakas na nakatago kung ang puso ay handang magmahal at magtanggol. Sa pagsikat ng araw matapos ang matinding labanan,
tila muling isinilang ang kagubatan. Ang liwanag ay dumaloy sa bawat sanga at dahon, at ang mga hayop na nagkubli sa gitna ng takot ay nagsimulang magbalikan. Ang himig ng mga ibon ay naging awit ng pagbangon, at ang simoy ng hangin ay nagdala ng mensahe ng panibagong buhay. Ngunit higit sa lahat, sa baryo, na dati alipin ng kasakiman ni Don Hilario, nagising ang mga tao na may kakaibang damdamin, pag-asa. Kasama ang kanyang mga magulang, bumalik si Maria sa baryo matapos ang ilang linggong pagtatago sa kagubatan. Habang sila'y naglalakad sa gitna ng masluntiang kapaligiran, sinusundan sila ng mga mata ng mga kababaryo. Unay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit nang makilala nila si Maria, napalitan ito ng paghanga at pagkamangha. Siya ang batang tinutugis ni Don Hilario. Bulong ng ilan, ngunit siya rin ang dahilan kung bakit bumalik sa ganda ang ating kagubatan. Sagot ng iba. Nang tuluyan silang nakapasok sa baryo, sinalubong sila ng matandang pinuno, si Kalo Ningning. Siya ay nakatungkod, ngunit ang kanyang tinig ay malakas at puno ng galak. Maria, wika niya, hindi ka na lamang anak ni Enong at Marta. Ikaw na ngayon ay anak ng buong baryo. Ikaw ang aming pag-asa. Ngunit sa kabila ng pagbabalik ng kapayapaan, dama pa rin ang sugat na iniwan ng kasakiman ni Don Hilario. Maraming tahanan ang nasunog nang una nilang lusubin ng kagubatan. Maraming pamilya ang naulila at nawalan ng kabuhayan. Nakita ni Maria ang mga batang umiiyak, ang mga inang nagdurusa, at ang mga amang pilit itinatayo muli ang kanilang mga bahay. Hindi nagtagal, napaluhod siya sa gitna ng baryo at lumuha. Ina, ama, bulong niya. Hindi sapat na naitaboy ko si Don Hilario. Ang mga sugat na kanyang iniwan ay kailangan kong paghilumin. Hinawakan siya ng kanyang ina sa balikat. Anak, hindi ka nag-iisa. Kung tinulungan ka ng kagubatan, tutulungan ka rin ng iyong mga kababaryo. Sa sumunod na mga araw, pinamunuan ni Maria ang isang kilusan ng pagkakaisa. Tinuruan niya ang mga tao kung paano makikipag-ugnayan muli sa kalikasan. Tinuruan niya silang magtanim ng makahiya sa paligid ng baryo. Hindi upang maging sandata, kundi bilang simbolo ng proteksyon at kababaang loob. Kapag may bata na lalapit at hahaplos sa dahon ng makahiya, magsasara ito na tila nagsasabing, may halaga ka, ingatan mo ang sarili mo. At sa tuwing makikita ng mga tao ang makahiya, naaalala nila ang laban ni Maria laban sa kasakiman. Nagtulungan din ang buong baryo upang muling buuin ang kanilang mga tahanan. Ang mga lalaki nagtayo ng mga bubong, ang mga babae nagluto para sa lahat, at ang mga bata na may nagtipon ng mga bato at kahoy. Hindi nagtagal, naging sentro ng atensyon si Maria. Ngunit hindi ito nagdala ng yabang sa kanyang puso. Sa halip, mas naging mahiyain siya. Sa tuwing pupuriin siya ng mga tao, siya'y yuyuko at tatahimik. Isang araw, nilapitan siya ni Kalo Ningning. Maria, huwag mong ikahiya ang iyong hiya. Iyan ang nagpapaiba sa'yo. Ang pagiging mapagpakumbaba ay siyang dahilan kung bakit ka pinili ng kagubatan. Napangiti si Maria. Kung gayon, Lola, mananatili akong ganoon. Hindi bilang bayani, kundi bilang tagapangalaga lamang ng ating bayan. Ngunit kahit muling bumangon ang baryo, nananatiling alaala ang kasakiman ni Don Hilario. Ang kanyang malaking bahay ay iniwan, walang laman at unti-unting tinakpan ng mga baging. May ilan sa baryo na natakot. Baka bumalik siya balang araw. May ilan namang nagsabing iyon na ang kanyang wakas. Ngunit para kay Maria, ang kanyang pagkawala ay paalala lamang na ang kasakiman, gaano man kalakas,
ay may hangganan. Maging babala nawa ito, wika niya sa kanyang mga kababaryo. Kapag hinayaan nating lamunin tayo ng pagnanasa at galit, unti-unti rin tayong mawawala upang muling buuin ang kanilang pagkakaisa. Ipinahayag ni Kaluningning ang isang kapistahan, ang kapistahan ng pagbangon. Sa unang pagkakataon matapos ang mga taon ng takot kay Don Hilario, ang buong baryo ay nagsaya. May mga handaan, sayawan, at awitan. Ang mga kabataan ay naglaro, at ang matatanda ay nagkwentuhan ng kanilang mga alaala. Sa gitna ng selebrasyon, tinawag nila si Maria upang magsalita. Ngunit siya'y nag-alinlangan. Ina, Ama, hindi ko kayang magsalita sa harap nila. Nanginginig niyang bulong. Ngunit ngumiti si Enong. Anak, hindi nila hinihingi na maging mahusay ka magsalita. Ang nais nila ay marinig ang iyong puso. Dahil doon, tumayo si Maria sa gitna ng entablado. Mga kababaryo, mahina ngunit malinaw niyang simula. Hindi ako bayani. Ako ay isang batang natatakot, nahihiya at madalas magtago. Ngunit sa tulong ng kagubatan at ng inyong pagmamahal, natutunan kong kahit ang pinakamahiyain ay kayang lumaban kapag kinakailangan. Pinahid niya ang kanyang luha at nagpatuloy. Ang makahiya ay hindi kahinaan. Ang kanyang pagyuko at pagtatago ay tanda ng karunungan. Na minsan, ang pag-iwas ay hindi pagsuko, kundi proteksyon. Ganoon din ako at ganoon din tayong lahat. Hindi kailangan ng yabang upang maging malakas. Ang kailangan lamang ay puso. Tahimik ang lahat at maya-maya'y sabay-sabay silang pumalakpak. Ang ilan ay lumuha, ang iba na may niyakap ang kanilang mga anak. Sa pagtatapos ng kapistahan, nagtipon ang buong baryo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Doon, nanumpa sila sa isa't isa. Hindi na muling hahayaang mamuno ang kasakiman sa kanilang pamayanan. Ang kanilang ugnayan sa kalikasan ay pangangalagaan. At ang alaala ni Maria at ng makahiya ay magiging gabay ng bawat henerasyon. Itinanim nila sa gitna ng baryo ang isang punla ng makahiya at sabay-sabay silang nagdasal. Ingatan mo kami, tulad ng pag-ingat mo kay Maria. Lumipas ang mga buwan at ang baryo'y muling yumabong. Ang mga palayan ay naging mas lunti. Ang mga ilog ay luminis. At ang kagubatan ay muling naging kanlungan ng lahat. Si Maria na may patuloy na namuhay ng payak. Hindi siya naging pinuno. Hindi siya naging mataas sa iba. Nanatili siyang simpleng bata, mahiyain at mapagpakumbaba. Ngunit ngayon ay puno ng tapang at pagmamahal. At tuwing may batang lalapit sa kanya at magtatanong, Ate Maria, bakit po nagsasara ang makahiya kapag hinahawakan? Ngumiti lamang siya at sasagot, dahil tulad natin, marunong siyang magtanggol sa sarili. At tulad ng lahat ng nilalang, siya'y may pusong dapat igalang. Lumipas ang mga taon at ang baryong minsang binihag ng kasakiman ni Don Hilario ay tuluyan ng nagbago. Ang mga kabahayan ay naging matibay, ang mga bukirin ay naging masaganang muli, at ang kagubatan ay naging kakampi ng bawat mamamayan. Ngunit higit sa lahat, ang mga tao ay nagkaroon ng bagong pamana, ang kwento ni Maria at ng mahiwagang makahiya. Minsan, sa isang dapit hapon, nakaupo si Maria sa ilalim ng punong malunggay. Hawak ang isang maliit na sanga ng makahiya. Pinagmamasdan niya ang mga bata na naglalaro sa paligid ng baryo. Masaya at walang takot. Ngumiti siya sapagkat sa wakas, nahanap ng kanyang bayan ang kapayapaan na matagal nilang hinangad. Habang dumaraan ang mga araw, unti-unti ring nagbago si Maria.
Ang dating batang mahiyain ay naging isang dalagang hinahangaan ng lahat, hindi dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang kabutihan. Marami ang lumapit sa kanya upang magbigay pugay, humihingi ng payo o humiling ng gabay. Ngunit kahit ganoon, nanatiling payak si Maria. Madalas siyang makita sa bukirin, nagbubungkal ng lupa o kaya na may nakikipaglaro sa mga bata. At sa tuwing tatanungin siya ng mga kababaryo, "Maria, bakit hindi ka naghangad ng mataas na posisyon bilang pinuno ng baryo?" Siya'y palaging tatawa ng mahina at sasagot, "Ang makahiya ay hindi kailanman naging hari ng kagubatan. Ngunit siya ang naging paalala ng respeto at pagpapakumbaba. Ganoon din ako. Hindi ko kailangan ng titulo upang maglingkod." Isang gabi, habang nag-iisa siya sa tabi ng ilog, muling nagpakita sa kanya ang diwata ng kagubatan. Ang kanyang anyo ay mas maliwanag kaysa dati, tila ba gawa sa liwanag ng buwan. "Maria," wika ng diwata, "natapos mo na ang iyong tungkulin. Pinrotektahan mo ang iyong bayan. Itinuro mo sa kanila ang kahalagahan ng kababaang loob at ibinalik mo ang ugnayan ng tao at kalikasan." "Ngunit diwata," sagot ni Maria, "bakit hanggang ngayon ay naririto pa rin ako? May misyon pa ba akong dapat tuparin?" Ngumiti ang diwata. "Ang bawat kwento ay may wakas. Ngunit ang aral nito ay kailanman hindi mamamatay. Ang huling misyon mo ay gawing pamana ang iyong kwento upang kahit mawala ka man, ang aral ng makahiya ay manatiling buhay." Dahil doon, napayuko si Maria at muling nadama ang kanyang pagkamahiyain. Ngunit alam niyang tama ang diwata. Darating ang araw na siya'y magiging alamat. Kinabukasan, nagsimulang magtipon ang mga tao sa baryo. Pinangunahan ni Kaluningning na ngayoy mas matanda at halos hindi na makalakad ang pagtitipon. "Mga kababaryo," wika ng matanda, "bago tayo tuluyang magbago bilang isang masaganang pamayanan, kailangan nating tiyakin na ang ating mga anak at apo ay hindi makakalimot sa ating pinagmulan." Doon nagsalita si Maria. Inilahad niya ang buong kwento mula sa kanyang pagkabata, sa kanyang pagiging mahiyain, hanggang sa labang kanyang hinarap upang ipagtanggol ang kagubatan laban kay Don Hilario. Tahimik ang lahat habang siya'y nagsasalita. Ang mga bata'y nakabuka ang bibig, nakikinig ng buong atensyon. Ang mga matatanda na may napaluha dahil sila mismo'y saksi sa mga pangyayaring iyon. Pagkatapos, itinuro niya ang punla ng makahiya sa gitna ng baryo. "Narito ang ating alaala. Sa tuwing makikita ninyo ito, huwag kalilimutan. Ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita sa sigaw o tapang. Minsan, ito'y nasa pagyuko, sa pag-iwas, at sa pagprotekta sa sarili." Dumating ang mga taon na si Maria ay unti-unting tumanda. Ang kanyang buhok ay pumuti at ang kanyang katawan ay humina. Ngunit hindi nabawasan ang kanyang halina at kabutihan. Isang araw, pinawag niya ang mga kabataan ng baryo at sila'y tinuruan niya kung paano aalagaan ang kagubatan. "Kung sakaling mawala ako," wika niya, "kayo ang magpapatuloy ng ating laban. Ang kwento ng makahiya ay hindi lamang tungkol sa akin, kundi tungkol sa ating lahat." Ang mga kabataan ay nangakong ipagpapatuloy ang kanyang sinimulan. Itinanim nila ang mas maraming makahiya sa palibot ng baryo at ito'y naging parang bakod ng proteksyon. Isang madaling araw, habang ang hamog ay bumabalot sa baryo, natagpuan si Maria na nakaupo sa ilalim ng isang punong mangga. Sa kanyang mga kamay ay isang tangkay ng makahiya. Mahigpit niyang hawak, tahimik siyang ngumiti at tumingala sa kalangitan. "Salamat, Inang Lupa. Salamat, Langit. Salamat, Kagubatan. Tapos na ang aking kwento." At sa kanyang huling hininga, isang mahiwagang bagay ang nangyari.
Ang lahat ng makahiya sa baryo ay sabay-sabay na nagsara na para bang sila'y nakikiramay. Ang mga tao ay nagluksa, ngunit alam nilang hindi talaga nawala si Maria. Ang kanyang alaala ay nabubuhay sa bawat dahon ng makahiya. Sa mga sumunod na taon, ang baryo ay naging kilala sa buong paligid. Ang mga tao mula sa kalapit na bayan ay dumadayo upang makita ang kanilang mga taniman ng makahiya. Ang mga guro ay nagtuturo ng kwento ni Maria sa mga bata at ito'y naging bahagi ng kanilang pamana. Ang kapistahan ng pagbangon ay ginawang taunang selebrasyon, ngunit binago ang pangalan. Tinawag nila itong Kapistahan ng Makahiya. Sa tuwing ipinagdiriwang ito, lahat ng tao ay nagdadala ng makahiya sa kanilang tahanan bilang alaala ng kabutihan, kababaang loob at tapang na hindi kailanman nagyayabang. Ang alamat ni Maria at ng makahiya ay naging kwento na hindi lamang para sa kanyang baryo, kundi para sa buong bayan. Itinuro nito na, una, ang tunay na lakas ay nasa kababaang loob, hindi kailangang magyabang upang ipakita ang tapang. Ang pagyuko at pagiging mahiyain ay maaari ring maging sandata. Pangalawa, ang kalikasan ay kaibigan, hindi kaaway. Kapag inalagaan at iginagalang, ito'y magbibigay ng buhay at proteksyon. Ngunit kapag sinaktan, ito'y magbabalik ng kaparusahan. Pangatlo, ang kasakiman ay may hangganan. Si Don Hilario ay naging makapangyarihan, ngunit ang kanyang kasakiman ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Pang-apat, ang bawat tao ay may halaga. Kahit ang isang batang mahiyain tulad ni Maria ay kayang baguhin ang kapalaran ng buong bayan. At sa paglipas ng mga henerasyon, ang alamat ng makahiya ay patuloy na ikinukwento. Sa tuwing may batang hahaplos sa dahon ng makahiya at ito'y magsasara, itinuturo ng matatanda, iyan ay alaala ni Maria, ang batang mahiyain, ngunit may pusong walang kapantay. At sa katahimikan ng bawat dapit hapon, tila maririnig pa rin ang kanyang tinig. Ang lakas ay hindi palaging nasa yabang. Minsan, ito'y nasa hiya, sa pagpapakumbaba at sa pagmamahal sa kalikasan. Sa ganoong paraan, hindi kailanman nawala si Maria. Siya'y nanatili, hindi bilang tao, kundi bilang alamat